May dalawang lalaking pumasok sa templo sa parehong oras. Pareho silang marunong manalangin. Pareho silang tumayo sa harap ng Diyos. Pero magkaiba ang kanilang puso. Ang una, isang Pariseo, maayos ang suot, tuwid ang tindi, kabisado ang kautusan. Kilalang kilala sa lipunan, humakbang siya sa gitna ng templo kung saan malinaw siyang makikita at doon siya nalalangin. Diyos ko, salamat dahil hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga makasalanan. Sandali siyang huminto at napatingin sa di kalayuan. Salamat, dagdag niya, dahil hindi ako tulad ng taong iyon. Nagpatuloy siya, ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Tahimik ang templo, parang maayos ang lahat, pero may isang lalaking nasa likod, isang maniningil ng buwis, isang makasalanan. Hindi siya lumalapit, hindi siya tumitingin sa langit, parang hindi niya kayang itaas ang kanyang ulo. Alam ng lahat kung sino siya, alam ng lahat ang kanyang makasalanan, at alam ng lahat na hindi siya karapat-dapat. Kahit siya mismo, alam niya yon. Ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib at paulit-ulit niya itong hinahampas, parang sinasabing, dito ang problema, ako ang may mali. At sa maikling panalangin, walang palamuti, walang paliwanag, walang depensa. Sabi niya sa Diyos, Diyos ko, maawa ka sa akin, ako'y makasalanan. At iyon lang ang kanyang sinabi. Walang listahan ng mabubuting gawa, walang ikukumpara sa iba, tanging isang pusong wasak, nakaluhod sa biyaya. Tahimik ang templo. Kung tao ang tatanungin, malinaw kung sino ang mas banal. Kung relihiyon ang basihan, alam na kung sino ang panalo. Pero hindi tao ang humahatol, hindi relihiyon ang nagpasya, kundi ang Diyos. At biglang binaling ni Jesus ang inaasahan ng lahat. Ang taong ito, sabi niya, ang nasa likod, ang nakayuko, ang umuwi na tinuring na matuwid ng Diyos. Hindi ang una, hindi ang pinagmamalaki ang sarili. At pagkatapos, isang pangungusap na parang kutsilyong dahang-dahang pumasok sa puso. Ang bawat nagmamataas ay ibababa. At doon mo maiintindihan na hindi lahat ng panalangin ay umaabot sa langit. May mga panalangin puno ng salita, pero walang pagsuko. At may mga panalangin maikli, pero dinidinig ng Diyos. Hindi dahil masama ang paggawa ng mabuti, kundi dahil ang mabuting gawa ay hindi kailanman kapalit ng pagpapakumbaba. Sa harap ng Diyos, walang ligtas sa listahan ng achievements. Walang maliligtas sa paghahambing. May 2 panalangin sa templo, pero iisa lang ang tumagos sa puso ng Diyos. At ang tanong ay hindi kung alin ka doon sa 2, kundi papaano ka lumalapit sa Diyos.